magandang umaga sa ating pong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, araw ng ating programang Letter from Our Lover. Ngayon pong umaga, ang pinamagatan ko pong topic na idadalhin ko po sa inyo mga kaibigan, God intended it for good. Inilaan ito ng Diyos para sa kabutihan. Nahinango ko po sa Genesis chapter 50 verse 20. Unahin po muna natin basahin ang English version in NIV. You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Tagalog version. Magandang balita Biblia. Genesis, Kabanata 50, Talata 20. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil dooy, naligtas ang marami. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po, samahan niyo kami, banal na Espiritu, kayo pong aming guro ngayon umaga. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God. Glory to Jesus. Sasamaray salamat po natin mga kaibigan sapagkat alam niyo po ang kwento po dito sa 50-20 ng Genesis ay medyo mahaba. Si Jose isa sa mga anak ni Jacob na inapi, pinagmalupitan at ginawa ng masama ng kanyang mga kapatid hanggang sa mapadpad sa Ehipto. Ngunit sa kabila ng mapait na karanasan niya, hindi siya pinabayaan ng Diyos, pinagpala siya ng Diyos at pinagpatagumpay. In Egypt, he was blessed by God. To make the long story short, sa Ehipto po, dahil sa taglay na karunungan niya at sa malaking pabor mula sa Diyos, ginawa siyang prime minister ng buong Ehipto. At nang dumating ang matinding tagutom sa buong Ehipto at sa paligid nito, ginawa siyang tagapamahala sa mga bumibili ng pagkain. Dahil sa Ehipto lamang ang may stock ng pagkain, lahat ng kanyang mga kapatid sa kanya lumapit at bumibili. To make the long story short again, at nang sila'y magkaharap-harap at nang magkakilanlan na sila, na siya si Jose na kapatid nila na pinagmalupitan, inapi at ginawa ng masama, at ngayon Prime Minister ng Egypt. Hallelujah! Salamat sa Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you God. Wala siyang bahid ng hinanakit. Wala siyang bahid ng pagiganti. Wala siyang bahid ng puot. Bagkus, ito po ang kanyang sinabi. Ulitin po natin yung verse 20. Tagalog. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot yun ng Diyos para sa kabutihan, dahil dooy naligtas ang marami. Joseph was a good example of choosing to be grateful than to be hateful. Amen. Walang bahid ng anuman hinanakit, galit, pagiganti sa puso ni Jose. Hallelujah. Inari niya ang lahat na ipinahintulot ng Lord. Or sabi natin dito, inari niya ang lahat sa nangyari sa kanya ay kapahintulutan ng Diyos. There is always good out of evil. Nakaranas po ba tayo ng gaya ni Jose? Mga kaibigan, mga kapatid, hallelujah. Alam niyo po, sabi nga po dito pinahintulutan ng Diyos ang lahat ng bagay. Tila sa tingin natin ay pangit at hindi maganda. Pero alam niyo po, sa bandang huli, yung pala ay sa ikabubuti. At alam niyo po, doon sa pangit, doon sa hindi magandang karanasan na nangyari sa atin, sabi nga po, na hindi natin gusto, yung pala ay may maibubungang mabuti. Ito ay kapahintulutan ng Diyos. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Amen. Kaya alam niyo po mga kaibigan, yung mga pangit na sinasabi natin pangit, pero sa totoo naman, sa atin lang yung pangit, pero sa Lord ay lahat ng para masama sa atin, para sa Diyos ay mabuti. Meron magandang pangyayari doon sa mga naranasan natin na hindi maganda or masama. Gaya ng nangyari kay Jose. Kaya mga kaibigan, huwag tayong mag-alala.
may kasama tayong Diyos. Sa lahat ng ating pinagdadaanan, hindi man natin ito gusto, pero pinahintulutan ng Lord John para maparangalan siya. Kaya, relax lang tayo, may Diyos tayong kasama. Sabi nga po kung paano niya pinagtagumpay si Jose sa Egypto, magtatagumpay din po tayo. Alam niyo po mga kaibigan, ang ganda-ganda po ng kwentong ito tungkol kay Jose, yung anak ni Jacob. Kaya lang din natin masyado ma-expound dahil ang ating oras ay ilan minuto lamang po. Kaya salamat sa Panginoon ngayong gabi, tayo pinahintulutan ng Lord na mag-aral ng kanyang salita. So tayo po ay manalangin, pasalamatan natin ang Diyos. Aming banal na Diyos, salamat po. Napakabuti mo. Kung sakali man po mangyari sa amin yung nangyari kay Jose, Lord, alam po namin may idudulot o tumabuti sa bandang huli. Bagamat Lord, hindi namin gusto, ngunit pinahintulutan mo mangyari ito para po Lord sa kapurihan mo. Ama, tulungan niyo kami kung sakali po magyari po sa amin yung mga pangyayari na hindi namin gusto. Salamat, nandyan po kayo upang tulungan kami. Purihin ka ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So glory to God. Glory to Jesus. Maraming salamat po at pagpalain ng ating Panginoon. Shalom everyone. Bye-bye po. Hey! I pray that today's letter from our lover bless and encourage you. Please let us know if this video impact you by liking it and posting a comment below. Also, please subscribe for more inspiring content.